medyo madilim pa. Ayan, good morning. Ayan po yung ina ko. Ayan, yung mga naghahanap. Ayan po, dito po sila sa bahay. Busy si Mrs. kay Liam. Alam nyo na po pag lalaki yung anak nyo at ganyan kalikot, sobrang makakapagod. Kaya hindi ko na sila naisasama sa video madalas. So let's go. Bye bye. Bye bye. Sige. Kiss na guys. Bye bye. Bye bye. Ako limlim kagabi umaambon eh. Yung ubas ni tatay, di pa namumula, di pa namumunga. Hakutin na namin yung mga natirang kawayan dito, konti na lang naman to. Ito, dadala tayo sa farm 1 para may magamit tayo doon. Ang gaganda pa oh. Marai pa yata eh. Aro, nagtambak. Tambak ya kening kay. Ay lumapit nung iba yo. Para kung meron tayong gagawin project dito, meron tayong gagamitin. So bali, punta kami na Arayat ni Saldi. Tingin kami ng buho. Salamat. Tara, mag-ano mo tayo, mag-almusal. Ulam na kaming tanghalian. Salamat. Ano yan? Hindi ba pwede sa akin na lang yung bituka to? Bulig. Pesa ya, pesa. Masarap to. Saan galing yan de? Sa kulong-kulong niya pare. Kulong-kulong niya. Nahuli oh. Kalaki no? Kilo. Eh, mabibitin tayo dyan. Ay hindi yan, malaki yan. Malaki to. Maraming ka. Pesa ano? Laga. Oh, sa inyo bahala dyan nyo. Polyo lang yan, tsaka Juan. Pechay. Luya. Luya no? Patatas. Sinira na yun yung gate. Sinira na. Tara na. Pag almusal muna. Kakain tayo sa labas. Yung ulan kagabi matagal-tagal, kaya lang ambon lang. Nabasayan, ibabaw lang, hindi ilalim. Hintay tayo ng mga ilang araw, makikita na natin sana 1 week hanggang 10 days. Meron tayong mais. Let's go. Kaya ano almusal? May tapsi lang. May tapsi lang ba tayo, Je? Ako may makama rin. Ayun, tapsilog. Ito tayo. Tapsilog, long silog. Lahat ng log. Lugaw, pares, mami. Wala nung ano, yung bulong ng sibuyas. Yo, kay. Malunggi. Ere, lagay mo.
Hindi mo rin ba? Nako, mahal ang kalamansi. Daw na malunggay. Onion rings. Mahal ang kalamansi. Meron, walang masyadong katas. Diba? Sarap yung lugaw dito ah. Binig lugo kami, nakabinig kami. Binig libre sa amin. Pwede kuya. Sino? Ayun. Manonood di kuya. Sino? Saan? Secret. Secret yun niya. Baka mamasyaw daw sa'yo. Libre kayo? Binibre kami. Saan? Dito sa atin? Tagal na pala siya dyan. Tagal ng ibang bansa. Ako? Wala rin buho. Masala kayong buho? Tapos. Wala. Ilaglag mo yan. Sinasabi ko, wala. Pala, may nagko-comment, nagtatanong ang bilihin ng kubo dito sa Arayat, Pampanga, marami. Sunod-sunod dito. Dati kayong buho. Buho. Dalawa kasi yun eh, Wonder at saka yung... Yung maiksi lang. Maiksi, yung maliliit. Meron ba nung malalaki? Oo, mahaba. Yung 12 feet at saka 16 feet. Yung 12 feet, magkano isang piraso na? Alin? Yung 12 feet. Yung 12 feet, bali 25 isa. 25 isa? Meron po kayo? Ano, i-order ko. Ay. Kailangan nyo na ba ngayon? Opo. Pwede naman mamaya, pero may di-deliver po kaya. Kaso may charge yung delivery. Pwede naman po. Sana de, 12 feet lang yung malalaki. Gagawin dalawa na lang. Hindi, pagka 12 feet, ano lang, 200 lang, pwede na. Kasi hahatiin namin yan eh. 6 feet lang ang kailangan namin. Kasi pagka yung ano, Papadeliver na lang natin. I-order pa daw eh. Wala din dun eh. Ito mga nasa ano to 30, 25k hanggang 30. Estimate ko lang oh. Ito mga nasa 50 o 60. Sa mga bilihan namang kubo, hindi nagkakalayo yung presyo. Doon na lang nagkakatalo sa pagkakagawa. Ito yung una yung pansinin guys, yung mga brace. Yung mga brace niya sa ilalim, kailangan malalaki. Tapos yung pawid niya, kailangan hindi malayo yung pagitan. Ito yung ganito, tama lang. Kasi siyempre yung mga sahig kailangan medyo magulang yung kawayan. Nakikita mo naman yung magulang. Yeah, magulang yan. Tama sabi ko guys, 27 daw to. 27k. Ayun, ganun kalaki, 22. Yung may kwarto nyo boss yun. Oh, tama, 50 sabi ko diba? 50. Bukas.
Walang makuha ang buo. Laya. Wala. Nagkaubusan. Tinubiya pa yung parasal diya. Hindi, naiwan na siya doon. Hindi, ang ginawa ko yung malalaki, yung Mataas, mahaba. 25 isa. Nasaan? Bukas daw i-deliver eh. Kukunin pa lang sa Bulacan. Ay, tsak dito. Bukawi. Hindi, yung ano. Buho lang. Buo. Yung malalaki. Wala eh, Kasi natin sili to. Madalawang putol yun. dalawa nga, 12 feet yun eh. Gagawin natin 6 feet. Dalawang putol yun. Naku, kinain ng pusa. Ay, laki pala ano. Pesa, yung pesa po ano yun parang klase nilaga. Nilagang dalag. Yung repolyo, pechay, kaya lang may luya siya. Iprito muna, tapos igigisa na, no? Sarap yan, pisa. Completos ricados, Kaya kailangan maraming luya para hindi siya masyadong malansa. Tapos patatas. Yun oh, parang ang sarap luto ngenyo. Itong nabili kong gulok mukhang maganda yung talim. Tingnan natin kung bagay nagamit ito sa kawayan. Ang problema lang ito yung puluhan niya ay palutsina. Kaya kumuha kami ng mga pangpulo, ayan, mga batibot na solid, punong kahoy. At yung nakaugalian natin pag gumagawa tayo ng puluhan ng kahoy, nilalagay sa kalanan para matuyo, para kumunat. Dami ng hinog ng ampalaya. So bukas magpapaalam na tayo sa ampalaya kasi bukas na yung huling pitas natin. Tapat ng Sunday pang 19 nating harvest. Siguro mga meron pa namang magagandang size ayan. Kaya pa naman siguro niya yung 400 or 300 kilos hanggang 400. Ano na kasi mas marami na yung segunda. Tsaka hindi na pang ano talaga, hindi na pang, kumbaga hindi na siya first class. Ang mangyayari kasi diyan, kalahati good, kalahati segunda. O kailangan na nating palitan. Ano, ang dami nang masisira. Ayan o, namumula sa bunga. Yan, hindi kaya dumikit ng plastic. Hindi kaya dumikit. Tayo, wala yata sabaw. Buntot. Tinatawagan ko si Saldi, sabi ko dito kumain. Nakakontak mo yan. Nakakontak mo si para sabi yan. Hindi nagre-reply, hindi naka-online. Gusto mo yan? Ulo o sa gitna? Gitna. Yun o. Ay, sumama na sa buntok. Wala naman laman yung ulo eh. Kaya pala eh.
gawa tayo ng panibagong kubo doon sa malilim doon. Marami naman tayong magagamit na kawayan. Tayo ng kilo. Ganyan. Dalawa na yan. Tayo mga 10. Maliit lang yung gagawin natin, yung pahingahan ng pagkatanghali. Mainit na kasi dito. Ayan, 10 kilo. Ito yung gagawin natin kilo. Yung ito. Itong 5 piraso na to. At gaya ng sabi ng mga matatanda, pag daw nagputol ka ng December, nagputol ka ng kawayan pag buwan ng December, medyo matibay daw sa bukbok. Maalalaan po natin yan kung hindi bubukbukin. Ipi-prepare lang muna natin yung gagamitin natin sa gagawin natin kubo, kasi ano pa yan aatras pa yan patutuyo pa yan. Siguro mga ilang araw pa, 2-3 araw pa, para pag ginawa na natin hindi na maluwag. Kasi pagka minsan ginawa natin sariwa, kahit ganong higpit ang taling gawin natin, lumuluwag pa rin pagka hindi tuyo. Malakas na yung tubig namin, Dati kaya mong pigilan sa kamay mo Ayun, itutulak na niya yung kamay mo pagka pinigilan mo. Kumbaga may pressure na. Alalaan natin to kung maganda itong darating na tag-araw talaga, yung Abril. Dito ko gustong pwesto yung kubo dahil dito umaga hanggang hapon malilim. Maambon. Hanggang ganyan lang naman siya. Hanggang ambon lang siya, di naman siya makadilig ng halaman. Kung mapapansin nyo yung talong namin, yung gulay kasi nakabase din sa kondisyon ng lupa. Meron talagang lupang maganda yung kondisyon. Ayan, simula dito magaganda, pero dito sa dulo maliliit pa sila, mahina silang lumaki. Kung mapapansin mo naman sa sa tubo ng gulay, sa halaman, mauna silang mabilis silang lumaki, merong maiiwan. So, nagpruning na ako dito kahapon itong isang tudling na to. Pero ito hindi pa kapal sa kapal ng sanga. Ang napansin ko lang sa
na pruning o na pruning kaysa sa hindi na pruning, mas mabilis siyang mamulaklak yung ano, yung hindi na po pruning, hindi nagagalaw. Pero siyempre yung na pruning sa huli tsaka magbibigay ng maraming bunga. Eh yung pinruning kong top pruning doon, yung 10 puno, parang naiiwan sila, nababansot. Pero malay natin sa bandang huli siya pala yung maraming bunga. Ito guys yung pinruning kong 10 puno. Naiiwan siya oh. Pansin nyo, parang nabansot. Ayun, bilis nang tumangkad. Saka may mga bunga na. Bale nga naisip ko kung dito ko ipupwesto. Sa ngayon malilim dito, pero pagdating ng January, February mainit na dyan, doon ang malilim. So ang plan namin yung maliit na kubo lang, yung kasya kaming 5-6 na katao, para pahingahan lang pagka tirikang araw. Maganda sana yung dibuhat ano. So titingin muna ako ng magandang idea sa internet kung ano yung maganda nating gawin para pwede nating ilipat. Kasi nung nakuha namin to July, malilim yan, halos abot dito sa kubo na to. Eh pagdating nung bengi na, eh pagdating ng bare months, dito na yung malilim. Maganda sana yung sinasabi ko no, para pwede nating ilipat. Alalaan natin kung ano yung maganda. Yung cute lang ang gagawin natin, yung cute na siguro halos kalahati lang nito. Kasi pagka lalo na yung paparating na yung March, April, nako po, direk ang araw dyan. Hindi naman kasi tayo pwede dito. Dito malilim pagka yung January, February. Yung tag-araw na yan, malilim dyan. Halos umaabot dito. Kaya lang di tayo pwedeng gumawa ng kubo dyan kasi daan yan eh. Dito pwede sa gawing ano, kaya lang pag oras ng pahinga, lalo na ngayon merong naarkila na tong 6 hectares na to kila Paring Pade. May nakaarkila, naggagayak na sila dyan. So dadaanan nila yan. Oras ng pahinga, may istorbo tayo. So doon talaga ang the best. So abangan na lang po natin. So bukas hihintayin namin yung delivery nung bukawi natin, buho. Ano yun eh, 12 feet. Wala tayong makuha talaga nung mura. 25 isa. So 5,000 yung 200 pieces na yun. 12 feet siya, hatiin na lang namin. So magiging 6 feet. Babaon natin yung 1 feet. 1 feet, 1 foot. So siguro mga 5 feet na lang siya. Tama lang para sa talong. So magbabalag tayo bukas, tapos pipitas tayo ng huling pitas nung ampalaya natin. Konti na lang naman yan, 200, 300 kilos. Tapos ayan, sasabay na natin yung sili. So kita-kita tayo bukas dito ulit. Maraming salamat sa panonood. Zaijian.